Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, kumusta po kayo? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwento na tiyak nakakatok sa inyong mga damdamin? Narito na naman tayo upang pagsaluhan ng isang kwentong magpapaalala sa atin na minsan, ang pagtatapos ay siya ring simula ng isang bagay na mas maganda. Halina't buksan natin ang unang pahina. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling plorera. Kapag ito ay nabasag, maaari mo pa ring buuin ang mga piraso, pero hinding-hindi na mawawala ang mga lamat. Pero paano kung ang taong bumitaw at bumasag nito ay ang taong nangakong iingatan ka habang buhay? Paano kung ang tahanang iyong pinapangarap ay maging hukay ng iyong mga alaala? Bumagsak ang pastel na kulay asul na kahon sa sahig. Kasabay ng malakas na kalabog nito, ay ang pagtilamsik ng icing ng cake sa maruming semento ng construction site. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Dalisay. Nakatayo siya sa pintuan ng makeshift office, ang silid na gawa sa plywood at salamin, sa gitna ng itinatayong bahay. Ang bahay na dapat ay para sa kanilang pamilya. Ang dream house nila ni Sigwa. Pero ang nakikita niya ngayon ay hindi pangarap. Isa itong bangungot. Sa loob ng opisina, sa ibabaw mismo ng mesa, kung saan nakalatag ang mga plano ng kanilang magiging tahanan, nakita niya ang kanyang asawa, si Sigwa, ang lalaking pinakasalan niya, 10 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking dahilan kung bakit siya tumigil sa paggawa ng palayok para maging isang mabuting asawa. Pero hindi siya nag-iisa. Yakap-yakap ni Sigwa si Hiyas, ang babaeng ipinakilala nito noon bilang business partner, ang babaeng laging nakapustura, amoy mamahaling pabango at may matatalim na mata. Nakaupo si Hiyas sa gilid ng mesa. Ang mga braso ay nakapulupot sa leeg ni Sigwa habang ang kanyang asawa ay, "Sigwa!" Ang sigaw ni Dalisay ay parang galing sa ilalim ng lupa. Puno ng sakit, puno ng hindi makapaniwalang galit. Mabilis na humiwalay si Sigwa, pero wala sa mukha nito ang gulat o takot na inaasahan ni Dalisay. Sa halip, isang inis na ekspresyon ang gumuhit sa mukha ng kanyang asawa. Inayos nito ang kanyang gusot na polo, parang napuwing lang siya at hindi na huling nagtataksil. Si Hiyas naman ay dahan-dahang bumaba mula sa mesa. Hindi man lang siya nagmukhang hiyang-hiya. Sa katunayan, tinapunan pa niya si Dalisay ng isang tingin na parang naaawa. Pero hindi awa ng kaibigan, kundi awa sa isang talunan. "Dalisay," malamig na tawag ni Sigwa. "Anong ginagawa mo rito? Di ba sinabi ko sa iyong huwag kang pupunta sa site ng walang pasabi?" Nanginig ang buong katawan ni Dalisay. Ang mga luha ay nagunahan sa pagpatak. Mainit at masakit sa pisngi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Siya pa ang mali. Siya pa ang may kasalanan kung bakit nakita niya ang kahayupan ng asawa niya. "Anong ginagawa ko rito?" Garalgal na tanong ni Dalisay habang tinuturo ang nagkalat na cake sa sahig. "Anniversary natin ngayon, Sigwa. Gusto lang kitang sorpresahin. Gusto kong makita kung saan tayo titira. Pero ito ang madadatnan ko." Lumapit si Dalisay at akmang susugurin si Hiyas. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang bulkang sasabog. Gusto niyang saktan ang babaeng sumira sa pamilya niya. Gusto niyang burahin ang ngisi sa mukha nito. "Hayop ka! Ahas ka!" Sigaw ni Dalisay habang pilit na inaabot ang buhok ni Hiyas. Pero bago pa man dumapo ang kanyang mga kamay, isang malakas na tulak ang tumama sa kanyang balikat. Tumilapon si Dalisay paatras. Napaupo siya sa sahig sa gitna ng nagkalat na cake. Ang kanyang puting bestida ay namantsahan ng dumi at icing. Tumingala siya at nakita si Sigwa. Nakatayo ito sa harap ni Hiyas, nagsisilbing panangga. Ang mga mata ng kanyang asawa ay madilim. Walang bahid ng pagmamahal. "Tama na, Dalisay," sigaw ni Sigwa. Ang boses nito ay dumagundong sa maliit na kwarto. "Huwag kang gumawa ng eksena dito. Nakakahiya ka." "Nakakahiya ako?"
Bulong ni Dalisay habang pilit na tumatayo kahit nanginginig ang mga tuhod. Ikaw ang nagtaksil, Sigwa. Ikaw ang baboy. Ako pa ang nakakahiya. Huminga ng malalim si Sigwa at tinitigan si Dalisay mula ulo hanggang paa. Ang tingin na yon, iyon ang tingin na dumurog sa huling pag-asa ni Dalisay. Tingin iyon ng pandidiri. Tingnan mo nga ang sarili mo, maring sabi ni Sigwa. Mukha kang basahan, amoy kusina ka lagi. Wala kang alam kundi magluto at maglinis. Sa tingin mo ba, may gana pa akong umuwi sa'yo? Napahawak si Dalisay sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay parang punyal na tumatarak sa puso niya. Ang mga sakripisyo niya, ang pagtalikod niya sa sining, ang pag-aalaga niya kay Sigwa noong wala pa itong nararating. Lahat ba yon ay walang halaga? Naglakad palapit si Hiyas kay Sigwa at humawak sa braso nito. Tila ipinapamukha kay Dalisay kung sino na ang may-ari. Let's go, Sigwa, malamyos na sabi ni Hiyas. Sayang ang oras natin dito. Bago sila tumalikod, nagbitaw si Sigwa ng huling salita na nagpaguho sa mundo ni Dalisay. Aalis na ako sa bahay, Dalisay. Mag-uusap na lang tayo sa korte. Si Hiyas na ang kasama ko ngayon. Siya ang babaeng nababagay sa katayuan ko, hindi ikaw. Naiwan si Dalisay na nakaluhod sa sahig habang pinapanood ang papalayong likod ng dalawa. Ang tunog ng kanilang sasakyan na humaharurot palayo ay parang hudyat ng katapusan ng kanyang buhay. Ma'am Dali! Diyos ko po, Ma'am Dali! Narinig niya ang pamilyar na boses ni Manang Ginhawa. Ang matandang kasambahay na sumunod sa kanya ay humahangos na pumasok sa opisina. Agad itong lumapit at dinaluhan si Dalisay. Ma'am, anong nangyari? Bakit kayo nasa sahig? Nag-aalalang tanong ni Manang Ginhawa habang inaalalayan siyang tumayo. Pero walang lumabas na boses sa bibig ni Dalisay. Ang mundo ay umiikot. Ang paningin niya ay dumilim. Ang huling naramdaman na lang niya ay ang mahigpit na yakap ni Manang Ginhawa bago siya tuluyang lamunin ng dilim. Ang tunog ng nag-uumpugang baso ng mamahaling wine ng bumasag sa katahimikan ng private room sa isang exclusive restaurant. Nakangisi si Sigwa habang pinagmamasdan ang mapulang likido sa kanyang kupita. Para sa kanya, ito ang lasa ng tagumpay. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Wala na ang anino ng isang asawang walang alam, kundi magluto at maghintay. Cheers, love! Malamyos na bati ni Hiyas, suot ang isang itim na dress na lalong nagpapalitaw sa kanyang kinang. Para sa kalayaan mo. Para sa atin. Sagot ni Sigwa sabay lagok ng wine. Sumandal siya sa malambot na upuan at nagpakawala ng isang mapagmataas na hininga. Alam mo, Hiyas, dapat noon ko pa ito ginawa. Masyado akong naging mabait kay Dalisay. Pinatira ko siya sa maayos na bahay, binigyan ng allowance, pero anong ginawa niya? Sinugod pa tayo sa site. Napakaskandalosa. Tumawa ng mahina si Hiyas, isang tawang hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang kamay ni Sigwa. Hayaan mo na siya. Ang importante, hawak na natin ang lahat. Bulong ni Hiyas. Natawagan mo na ba si attorney? Oo naman. Pagmamalaki ni Sigwa. Everything is set. Ipinalabas ko na mentally unstable siya. Madali lang yon. Iiyak-iyak siya sa harap ng mga trabahador kanina. Diba? Sapat na ebidensya na yon na hindi siya matinong babae. Walang maniniwala sa isang baliw, Hiyas. Napangiti si Hiyas. You're brilliant, Sigwa. Kaya mahal kita. Pero sa likod ng ngiti ni Hiyas, may ibang kislap sa kanyang mga mata habang tinititigan ang lalaking nagyayabang sa harap niya. Isang kislap na nagsasabing hindi pag-ibig ang nararamdaman niya, kundi isang laro na siya lang ang nakakaalam ng rules. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, bumubuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisama ang langit sa unos na nararamdaman ni Dalisay. Kakalabas lang niya ng ospital matapos himatayin kanina. Kasama niya si Manang Ginhawa na hindi siya iniwan kahit sandali. Sakay ng taxi,
Bumalik sila sa bahay. Sa bahay na inakala ni Dalisay ay kanlungan niya habang buhay. Pero pagtapat nila sa malaking gate, nagulat si Dalisay. Nakapalibot ang 4 na security guard na hindi niya kilala. Nakasara ang gate at may malaking kadena. "Kuya?" Tawag ni Dalisay habang bumababa ng taxi, basang-basa na agad ng ulan. "Kuya, ako ito, si Dalisay. Papasukin niyo ako. Bahay ko to." Hinarang siya ng isang guard, matigas ang mukha. "Pasensya na po, ma'am. Mahigpit na utos po ni Sir Sigwa. Bawal na kayong pumasok dito." "Anong bawal?" Sigaw ni Dalisay. Ang boses ay humahalo sa dagundong ng kulog. "Asawa ako ng may-ari ng bahay na to. Nandyan ang mga gamit ko. Nandyan ang buhay ko." "Ma'am, sumusunod lang po kami sa utos. Umalis na po kayo bago pa kami tumawag ng pulis para sa trespassing." "Trespassing? Sa sarili niyang pamamahay?" Biglang bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. May inihagis ang mga guard palabas. 1, 2, 3 malalaking itim na garbage bag. Bumagsak ang mga ito sa putikan at dahil hindi maayos ang pagkakatali, tumapon ang laman nito. Ang mga damit ni Dalisay, ang mga lumang sketchpad niya, ang mga litrato nila ni Sigwa noong kasal nila. Lahat ay nagkalat sa basang kalsada, nilulunod ng ulan at putik. "Ma'am, dali!" Iyak ni Manang Ginhawa habang pilit na pinupulot ang mga damit. "Diyos ko, mga hayop kayo. Wala kayong awa." Napaluhod si Dalisay sa gitna ng ulan. Hinawakan niya ang isang frame ng litrato. Ang picture nila ni Sigwa nung honeymoon nila. Basag na ang salamin nito. Basag na gaya ng puso niya. Wala na siyang bahay. Wala na siyang asawa. Tinapon siya na parang basura. Ma'am, tayo na po." Hikbi ni Manang Ginhawa habang pinapayungan si Dalisay kahit siya mismo ay basang-basa na. "Wala na tayong magagawa dito. Baka saktan pa nila kayo." Dahan-dahang tumayo si Dalisay. Ang kanyang mga luha ay hindi na makita dahil sa ulan, pero ang sakit ay nanunuot hanggang buto. Tumingin siya sa malaking bahay na madilim at walang ilaw. "Tama ka, Manang," bulong ni Dalisay. Ang boses ay nanginginig, pero may bahid ng pait. Hindi na ito tahanan. Isa na itong libingan. Lulan ng huling biyahe ng bus pauwi sa probinsya ng Sininglaya, nakatulala si Dalisay sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay parang mga bituin na unti-unting lumalayo. Katabi niya si Manang Ginhawa na nakatulog na sa pagod. Yakap-yakap ang maliit na bag ng mga naisalba nilang gamit. Biglang umilaw ang cellphone ni Dalisay. Isang email notification. Kahit nanginginig ang kamay, binuksan niya ito. Galing sa law firm ng kumpanya ni Sigwa. Binasa niya ang laman at sa bawat salita, parang humihinto ang tibok ng puso niya. Subject: Petition for Declaration of Nullity of Marriage and Restraining Order. Grounds: Psychological incapacity under Article 36. Applicant: Sigwa Montelibano. Hindi lang siya hinihiwalayan, idinedeklara siyang baliw. At sa ibaba ng dokumento, may nakasulat na mas nagpayanig sa kanya. Dahil sa kanyang mental condition, lahat ng conjugal properties, pati na ang lupaing minana niya sa kanyang mga magulang kung saan nakatayo ang ancestral house sa Sininglaya, ay pansamantalang ilalagay sa pangangalaga ni Sigwa bilang legal guardian. Gusto ni Sigwa na kunin ang lahat. Gusto nitong burahin si Dalisay sa mundo. Napahigpit ang hawak ni Dalisay sa cellphone. Sa gitna ng dilim ng bus, sa gitna ng kawalan, may isang maliit na apoy na sumindi sa kanyang dibdib. Hindi na ito apoy ng pagmamahal. Ito ay apoy ng isang babaeng wala nang mawawala pa. "Hindi!" bulong ni Dalisay sa sarili. "Hindi mo makukuha ang lahat, Sigwa. Kahit mamatay ako, lalaban ako." Bayan ng Sininglaya, ito ang lugar kung saan ang oras ay tila humihinto. Ang hangin ay amoy dagat at pinatuyong luwad. Dito, ang bawat kanto ay may alaala ng sining
at simpleng pamumuhay. Pero para kay Attorney Kislap Banwa, ang bayang ito ay lugar ng mga multo ng kanyang nakaraan. Ibinaba ni Kislap ang bintana ng kanyang itim na SUV habang binabaybay ang pamilyar na kalsada. Napabuntong hininga siya. Kakatapos lang niya manalo sa isang high-profile case sa Makati, isang kaso kung saan pinalaya niya ang isang inosenteng akusado. Pero sa halip na magdiwang kasama ang mga kasosyo, pinili niyang tumakas. Pagod na siya sa ingay ng Maynila. Pagod na siya sa mga taong nagsisinungaling para sa pera. Sir Kislap, boses ng kanyang sekretarya mula sa Bluetooth speaker ng sasakyan. Tumatawag po si Senator Gomez. Gusto raw kayong kunin para sa annulment case ng anak niya. Blank cheque daw po. Kumunot ang noo ni Kislap. Ang mga mata niya, nasing talim ng kidlat kung tumingin sa korte, ay napapikit sa inis. Sabihin mo kay Senator, hindi ako tumatanggap ng kaso ng mga taong ginagawang negosyo ang kasal. Malamig na sagot ni Kislap. At Tess, wag mo akong tatawagan unless nasusunog ang opisina. I'm on vacation. Pinatay niya ang tawag at inihinto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang istruktura na yari sa kahoy at kapis shell, ang kapehan ng gunita. Ito ang paborito nilang tambayan noon. Nila. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang pamilyar na amoy ng kapeng barako at bagong lutong bibingka. Kaunti lang ang tao dahil maulan ang hapon. Umupo si Kislap sa paborito niyang pwesto sa dulo, malapit sa bintana kung saan tanaw ang dagat. Isang kape, Manong, sabi niya sa waiter nang hindi tumitingin. Kinuha niya ang kanyang libro at akmang magbabasa, pero nakuha ng atensyon niya ang isang babaeng nakaupo sa kabilang mesa. 2 metro lang ang layo sa kanya. Nakatalikod ito, pero ang hugis ng balikat nito, pamilyar. Masyadong pamilyar. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt na medyo maluwag at kupas na maong. Ang buhok nito ay nakapusod ng padalos-dalos. Pero ang nakapukaw sa atensyon ni Kislap ay ang pagyugyog ng balikat nito. Umiiyak siya. Tahimik, pero damang-dama ang bigat. May kausap itong matandang babae na hinahagod ang kanyang likod. Tahan na, Ma'am Dali. Magiging maayos din ang lahat. Bulong ng matanda. Dali. Nanigas si Kislap. Ang pangalang yon, ang palayaw, na siya lang ang tumatawag noon. Dahan-dahang lumingon ang babae para abutin ang tissue sa mesa. At sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo ni Kislap. Si Dalisay, ang first love niya. Ang babaeng puno ng pangarap, ang pinakamagaling na artist na kilala niya. Ang babaeng may pinakamaningning na ngiti sa sininglaya. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay anino na lang ng Dalisay na kilala niya. Ang mga mata nito ay mugto at walang buhay. Ang pisngi niya ay humpak. Tila ba ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos. At sa gilid ng kanyang panga, natatanaw ni Kislap ang isang maliit na pasa na pilit tinatakpan ng kanyang buhok. Hindi na nagdalawang isip si Kislap. Tumayo siya. Dala ang bigat ng 1,000 tanong sa kanyang dibdib. Dali? Napahinto sa paghikbi ang babae. Dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Kislap ang gulat at kasunod nito, ang matinding hiya. Mabilis na nagpunas ng luha si Dalisay at yumuko. Tila gustong lamunin na siya ng lupa. Kekip! Garalgal na bulong ni Dalisay, gamit ang palayaw na walang ibang gumagamit kundi siya. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Kislap. Hindi maitago ang diin sa bawat salita. Lumapit siya at umupo sa bakanteng silya sa harap nila. Bakit ganyan ang itsura mo? Akmang tatayo si Dalisay para tumakas, pero hinawakan siya ni Manang Ginhawa sa braso. Huwag ka nang umalis, nak. Si Kislap to, ang kababata mo. Baka siya na ang hulog ng langit sa atin, sabi ng matanda na may halong desperasyon. Tumingin si Manang kay Kislap. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Attorney ka na daw, Kislap? Totoo ba ang balita sa radyo? Tumango si Kislap, pero ang atensyon niya ay
Nakapako pa rin kay Dalisay na nanginginig ang mga kamay. Manang, anong nangyayari? Tanong ni Kislap. Sa halip na sumagot, nanginginig na inilabas ni Manang Ginhawa ang isang gusot na brown envelope mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa mesa sa harap ni Kislap. Basahin mo, Hiho. Basahin mo ang ginawa ng demonyong asawa niya. Umiiyak na, sabi ni Manang. Kinuha ni Kislap ang dokumento. Petition for Declaration of Nullity of Marriage. Binasa niya ang mga pahina. Sa bawat linyang nadadaanan ng kanyang mga mata, kumukulo ang dugo sa kanyang ugat. Psychological incapacity, paranoid jealousy, violent tendencies. Lahat ng ito ipinaparatang kay Dalisay. Kay Dalisay na hindi makapatay ng lamok. Kay Dalisay na ang tanging gusto noon ay gumawa ng magagandang palayok para mapasaya ang iba. At sa huling pahina, nakita niya ang pangalan ng nag-file si Gua Montelibano at ang pirma ng abogado nito, isang kilalang fixer sa legal world na binabayaran para manalo sa maruruming paraan. Pinalaya siya, Kislap, kwento ni Manang Ginhawa, habang tahimik na lumuluha si Dalisay. Kinuha ang lahat, pati ang mana niya dito sa Sininglaya, pilit inaangkin. Sabi nila, baliw daw si Dalisay, kaya si Sigwa muna ang hahawak ng pera. Wala kaming matakbuhan. Walang gustong lumaban kay Sigwa dahil makapangyarihan siya. Dahan-dahang ibinaba ni Kislap ang papel. Tumingin siya kay Dalisay. Totoo ba, Dali? Tanong niya. Malumanay pero seryoso. Totoo bang wala kang ginawa? Nag-angat ng tingin si Dalisay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Kislap ang kaunting apoy sa mga mata nito. Hindi ako baliw, Kip. Bulong ni Dalisay. Ang boses ay basag, pero buo ang diwa. Nagpakagaga ako. Sa pagmamahal sa kanya, oo. Pero hindi ako baliw. May kabit siya. At gusto niyang kunin ang lahat para sa babae niya. Napahigpit ang hawak ni Kislap sa gilid ng mesa. Ang knuckles niya ay namuti sa galit. Naalala niya kung paano siya iniwan ng nanay niya noon dahil sa pera. Naalala niya kung bakit siya naging abogado. Para ipagtanggol ang mga taong tulad ni Dalisay, ang mga taong inaapakan ng mga may kapangyarihan. Pero higit sa trabaho, personal ito. Sinaktan nila si Dalisay. Sinira nila ang babaeng minsan nang naging mundo niya. Huminga ng malalim si Kislap at tumingin ng diretso sa mga mata ni Dalisay. Dalisay, tawag niya. Wala akong pambayad sa'yo, Kip. Mahinang sagot ni Dalisay. Yumuko ulit. Uubusin lang natin ang oras mo. Biglang hinawakan ni Kislap ang kamay ni Dalisay na nasa ibabaw ng mesa. Nagulat si Dalisay sa init ng palad nito. Hindi ko kailangan ng pera mo. Maring sabi ni Kislap. Ang boses niya ay parang kulog bago ang ulan. Mababa, mapanganib, pero puno ng pangako. Dinampot niya ang dokumento at tinupi ito. Simula ngayon, ako na ang bahala, sabi ni Kislap. Hindi lang natin siya lalabanan sa korte, Dali. Ibabaon natin siya sa sarili niyang kasinungalingan. Ipinapangako ko sa'yo, babawiin natin ang lahat. Sa labas ng kapehan, tumigil na ang ulan. Isang maliit na sinag ng araw ang tumagos sa ulap, tumatama sa bintana, kung saan nagkahawak kamay ang 2 taong pinagtagpo muli ng tadhana. Isang wasak at isang handang buuin siya muli. Hinaplos ni Hiyas ang malamig na salamin ng kanyang penthouse habang pinagmamasdan ang nagkikislapang ilaw ng Makati. Sa kabilang kamay niya ay ang isang baso ng champagne. Sa bawat lagok niya, tila ba ninanamnam niya ang tamis ng tagumpay na abot kamay na niya. Para sa ibang tao, siya ang other woman, ang kontrabida, ang sumira sa isang tahimik na tahanan. Pero para kay Hiyas Marahuyo, siya ay isang manlalaro. At sa larong ito, ang tanging bawal ay ang matalo. Hiyas, bakit gising ka pa? Naramdaman niya ang mga braso ni Sigwa na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Amoy alak ito at pagod.
Pero may himig ng pagmamalaki sa boses nito. Ngumiti si Hiyas, isang ngangiting hindi nakikita ni Sigwa, isang ngangiting puno ng lihim. Iniisip ko lang ang hinaharap natin, love. Malambing na sagot ni Hiyas habang sumasandal sa dibdib ng lalaki. Ngayong hawak mo na ang titulo ng lupa sa Sining Laya, kailan natin sisimulan ang resort project? Maraming investors ang naghihintay. Hinalikan ni Sigwa ang kanyang balikat. Konting tiis na lang. Kapag naaprubahan na ng korte na hindi na kayang mag-isip ni Dalisay, sa atin na ang lahat. Wala siyang magagawa. Isa lang siyang probinsyanang walang koneksyon. Tumawa si Hiya sa loob ng kanyang isip. Probinsyana. Kung alam lang ni Sigwa na ang babaeng inaakala niyang mahina ay may kakampi na ngayon na kayang magpabagsak sa kanyang kaharian. Kinabukasan, sa opisina ni Sigwa, nagbago ang ihip ng hangin. Isang sulat ang dumating. Hindi ito basta-bastang sulat. Isa itong notice of appearance mula sa isang law firm. Sino ang kislap banwa na ito? Galit na sigaw ni Sigwa habang hinahagis ang papel sa mesa. Sabi mo, walang kukuha ng kaso niya. Sabi mo, lahat ng abogado sa probinsya ay takot sa akin. Napatayo si Hiyas mula sa sofa. Nang marinig niya ang pangalang iyon, tila ba may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang likuran. Kislap Banwa, ang Lion of the Courtroom. Ang abogadong kilala sa pagdurog sa mga korap na negosyante at mapang-aping asawa. Bakit ito nakisawsaw sa kaso ng isang Dalisay? Kislap Banwa, bulong ni Hiyas. Siya ang laging nananalo sa mga hopeless cases. Bakit niya tinulungan ang basahang yon? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Bulyaw ni Sigwa na nagsisimulang maglakad-lakad ng balisa. Kailangan nating kumilos, Hiyas. Kapag nahalungkat niya ang mga dokumento sa bangko, kapag nalaman niyang kinuha ko ang pondo ng Syonggom para sa investment mo, yari tayo. Lumapit si Hiyas kay Sigwa at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang boses kahit na ang totoo ay mabilis din ang tibok ng puso niya. Huminahon ka, Sigwa. Hindi tayo pwedeng magpadala sa takot, sabi ni Hiyas. Kung may kislap banwa siya, may paraan tayo. Lahat ng tao ay may presyo. At kung hindi natin siya mabibili, sisirain natin siya. Tumalikod si Hiyas at kinuha ang kanyang cellphone. Lumabas siya ng opisina para mag-CR. Pero ang totoo ay may tatawagan siyang sikreto. Pumasok siya sa isang cubicle at nilock ang pinto. Hello, sabi ni Hiyas sa mahinang boses. Kamusta ang plano? Sagot ng isang boses ng matandang lalaki sa kabilang linya. Isang boses na puno ng awtoridad at puot. May problema, Dad, sagot ni Hiyas. Pumasok si Kislap Banwa sa eksena. Maaring maging hadlang siya sa pagkuha natin sa ari-arian ng mga Montelibano. Huwag mong hayaang mangyari iyan, madiing sabi ng kanyang ama. Tandaan mo kung bakit kita ipinasok sa buhay ni Sigwa. Kailangan nating bawin ang lahat ng ninakaw ng pamilya nila sa atin noon. Gamitin mo ang lahat ng alas mo, Hiyas. Akitin mo, manipulahin mo, o takutin mo. Pero huwag kang papayag na mabawi ni Dalisay ang kahit isang sentimo. Alam ko, Dad, hindi ako mabibigo. Sagot ni Hiyas bago ibaba ang tawag. Tumingin si Hiyas sa salamin ng banyo. Inayos niya ang kanyang lipstick. Pulang-pula, parang dugo. Hindi lang ito tungkol sa pera ni Sigwa. Hindi lang ito tungkol sa pagiging kabit. Ito ay isang misyon ng paghihiganti na matagal na niyang pinaplano. Si Sigwa ay isang kasangkapan lamang at si Dalisay ay isang hadlang na kailangang mawasak. Bumalik siya sa opisina ni Sigwa na may baong bagong plano. Love, tawag niya kay Sigwa na uminom na naman ng scotch. Huwag kang mag-alala. May kilala akong tao na pwedeng gumawa ng ebidensya laban kay Kislap Banwa. Isang skandalo na magpapabagsak sa karir niya. Kapag wala na ang abogado niya, luluhod ulit si Dalisay sa harap mo. Lumiwanag ang mukha ni Sigwa. Talaga? Kaya mo ba yung gawin?
Ngumiti si Hiyas, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Para sa'yo, Sigwa, kahit ano, gagawin ko. Habang magkayakap ang dalawa, walang kamalay-malay si Sigwa na ang babaeng pinagkakatiwalaan niya ang siyang maghuhuhukay ng kanyang sariling libingan. At si Hiyas, sa kabilang banda, ay may isang bagay pang hindi sinasabi kay Sigwa. May hawak siyang isang dokumento na matagal na niyang itinago. Isang dokumento na magpapatunay na ang lahat ng pirma ni Dalisay sa mga transfer papers ay pineke ni Sigwa gamit ang isang makina. Ito ang kanyang insurance policy. Kung sakaling lumubog ang barko ni Sigwa, tatalon siya at gagamitin ang dokumentong ito para iligtas ang sarili at makuha ang lahat para sa kanyang ama. Maglaro tayo sa apoy, Dalisay. Kislap, bulong ni Hiya sa hangin. Tingnan natin kung sino ang unang matutupok. Nanti, ang bawat yabag ni Dalisay sa makintab na sahig ng munisipyo ay tila tunog ng isang batingaw na nagbabadya ng hatol. Hawak niya ng mahigpit ang laylayan ng kanyang suot na asul na blusa, ang tanging kulay na nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas sa gitna ng malamig at maputlang pasilyo ng korte. Sa tabi niya, naglalakad si Kislap ng may determinasyon. Ang bawat hakbang nito ay puno ng awtoridad. Ang kanyang dekalidad na suit ay walang kahit anong gusot. Kabaligtaran ng gulong-gulo na isipan ni Dalisay. Huminga ka ng malalim, Dali. Mahinang bulong ni Kislap habang papalapit sila sa pintuan ng courtroom 4. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Tumango si Dalisay, pero ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagpasok nila, bumungad sa kanya ang pamilyar na amoy ng lumang papel at ang malamig na tingin ng mga taong naroon. At sa dulo ng silid, nakita niya si Sigwa. Nakaupo ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin siya habang buhay, na tila ba siya ay isang hari. Sa tabi nito ay ang kanyang abogadong si Attorney Valdez, isang lalaking may mapanuyang ngiti. Nagsimula ang paglilitis. Ang boses ng judge ay malamig at formal, pero ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Attorney Valdez ay parang latigo na humahagupit sa pagkatao ni Dalisay. Your Honor, panimula ni Valdez habang naglalakad sa harap ni Dalisay. Ang aking kliyente, si Mr. Sigwa Montelibano, ay isang biktima rito. Isang biktima ng isang asawang hindi lamang pabaya, kundi may malubhang karamdaman sa pag-iisip. Isang asawa na dahil sa kanyang paranoia ay nagagawa ng manakit at gumawa ng mga kwentong walang katotohanan. Nanigas si Dalisay sa kanyang kinauupuan. Paranoia? Kwento? Narito ang mga ebidensya. Pagpapatuloy ni Valdez habang inilalapag ang ilang mga litrato sa mesa ng judge. Mga larawan ni Mrs. Dalisay Montelibano na nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki sa gabi. Mga screenshot ng mga mensahe kung saan ipinapakita ang kanyang hindi matatag na emosyon at ang kanyang banta na magpapakamatay para lamang makuha ang atensyon ng aking kliyente. Tumingin si Dalisay sa mga litrato mula sa malayo. Malabo ang mga ito, sadyang kinuha sa madidilim na anggulo para magmukhang kahina-hinala. Ang mga mensahe, alam niyang binago ang mga iyon. Binago para magmukha siyang desperada at baliw. Naramdaman ni Dalisay ang pag-init ng kanyang mga mata. Lumingon siya kay Sigwa, umaasang makakita ng kahit kaunting hiya o pagsisisi. Pero wala. Nakita niya ang kanyang asawa na bahagyang tumatango. Tila ba sinasang-ayunan ang bawat kasinungalingang ibinabato sa kanya. Mrs. Montelibano, tawag ni Valdez. Humarap ito sa kanya ng may matatalim na mata. Totoo bang ilang beses kang nagkulong sa kwarto at nagsisigaw ng walang dahilan? Totoo bang sinira mo ang mga gamit sa inyong bahay dahil sa selos na wala namang basehan? Hindi makapagsalita si Dalisay. Ang bawat mata sa loob ng korte ay nakapako sa kanya. Mapanghusga. Nagtatanong.
Naririnig niya ang bulungan ng mga tao sa likuran. Pakiramdam niya ay liliit siya hanggang sa maging abo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng malakas. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang maglaho, pero sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kanyang braso. Tumingin siya sa kanyang tabi. Si Kislap. Hindi ito nagsalita, pero ang mga mata ni Kislap ay tila nagsasabing, "Laban, dali. Huwag kang susuko." Ang tiwala sa mga mata ng kanyang abogado ay nagsilbing angkla sa nagngangalit na dagat ng kanyang takot. Huminga si Dalisay ng malalim. Pinunasan niya ang isang luhang pilit na kumawala sa kanyang mata. Dahan-dahan siyang tumayo, kahit na parang gawa sa jelly ang kanyang mga tuhod. "Your Honor," ang boses ni Dalisay ay mahina sa simula, pero unti-unting lumalakas. Ang mga paratang na yan ay bunga ng isang imahinasyon na pilit na ginagawang katotohanan para lamang itago ang isang mas masakit na katotohanan. Tumingin siya ng diretso kay Attorney Valdez at pagkatapos ay kay Sigua. "Hindi ako baliw." Deklarasyon ni Dalisay, ang boses niya ngayon ay buo at matatag. "Ang tanging kasalanan ko ay ang maniwala na ang taong nasa harap ko ay ang lalaking minahal ko. Ang tanging pagkakamali ko ay ang hayaan ng sarili kong mabulag sa mga kasinungalingan niya habang ginagawa niya akong bilanggo sa sarili naming tahanan." Katahimikan ang bumalot sa korte, maging ang judge ay napatitig sa kanya. Ang mga litratong yan, ang mga mensaheng yan, lahat iyan ay gawa-gawa para lamang makuha ang ari-ariang hindi naman sa kanya. Patuloy ni Dalisay. "Lalaban ako dahil ang katotohanan, kahit gaano papilitin na ibaon, ay laging lulutang sa huli." Napangiti ng bahagya si Kislap habang nakatingin sa kanyang kliyente. Ang Dalisay na kilala niya ay unti-unti nang nagbabalik. Eksaktong matatapos na ang hearing nang biglang bumukas ang pintuan ng courtroom. Ang tunog ng takong ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok si Hiyas. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno, mukhang isang anghel, pero may ngiti ng isang demonyo. Naglakad siya patungo sa unahan at tumayo sa tabi ni Sigua. Pero bago siya tuluyang huminto, tinapunan niya ng isang makahulugang tingin si Kislap. Isang tingin na puno ng lihim at misteryo. Lumapit si Hiyas sa bench at nagbigay ng isang dokumento sa judge. "Your Honor," sabi ni Hiyas sa malambing na boses, "narito ako para magbigay ng testimonya bilang business partner ni Mr. Montelibano at may mga impormasyon akong nais ibahagi na tiyak na magpapabago sa direksyon ng kasong ito." Lumingon si Hiyas kay Dalisay at ngumiti ng matamis. Pagkatapos, tumingin siya kay Kislap at bahagyang kumindat. Nagkatinginan sina Dalisay at Kislap. May kung anong hindi magandang nararamdaman si Dalisay. Ang pagpasok ba ni Hiyas ay ang huling pako sa kanyang kabaong o may ibang laro ang babaeng ito na hindi nila inaasahan? Madilim na ang kalangitan sa labas ng munisipyo at ang hangin ay nagbabadya ng isang malakas na buhosong baydo, hose ng ulan. Sa basement parking lot, ang tunog ng bawat hakbang ay umaalingaw-ngaw. Tila ba may sumusunod sa bawat kilos mo. Naglalakad si Hiyas patungo sa kanyang puting luxury car nang biglang may humarang sa kanyang daan. Isang matangkad na anino ang sumandal sa pinto ng kanyang kotse. "Masyadong mabilis ang pag-alis mo, Miss Marahuyo." Ang malamig na boses ni Kislap ang bumasag sa katahimikan. Hindi nagulat si Hiyas. Sa halip, dahan-dahan siyang ngumiti at ibinaba ang kanyang sunglasses kahit madilim. "Attorney Banwa," malamyos na sagot ni Hiyas. "Nagagandahan ka ba sa testimonya ko kanina kaya hinabol mo ako rito? O baka naman gusto mo rin akong yayain ng dinner?" Humakbang palapit si Kislap. Ang kanyang mga mata ay nanatiling matalim at walang emosyon.
Wala akong panahon sa mga laro mo, Hiyas. O dapat ko bang sabihing, Miss Hiyas de Vega? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Hiyas. Ang pangalang de Vega ay ang lihim na matagal na niyang ibinaon. Iyon ang apelyido ng kanyang ama, ang karibal sa negosyo na sinira ng pamilya Montelibano 3 dekada na ang nakakaraan. Ang galing mo talagang mag-research. Kislap, bulong ni Hiyas. Ang boses niya ngayon ay kasing lamig ng bakal. Ano ang gusto mo? Alam nating dalawa na hindi mo mahal si Sigwa. Diretsong sabi ni Kislap. Ginagamit mo lang siya para pabagsakin ang kumpanya niya mula sa loob. Ang tanong ko ay ito, gaano kakalayong handang pumunta para makaganti? Dahil kung gusto mong makitang naghihirap si Sigwa, may pareho tayong layunin. Tumawa ng mapait si Hiyas. Gusto mo akong maging espiya mo? Bakit ko gagawin yon? Masarap panoorin ang pagbagsak ni Dalisay kasabay ni Sigwa. 2 ibon sa isang bato. Dahil kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, banta ni Kislap habang ipinapakita ang isang maliit na folder, ilalabas ko ang ebidensya na ikaw ang nag-uutos sa mga tauhan ni Sigwa na mag-overprice ng mga materyales para ibulsa ang pera. Hindi lang si Sigwa ang makukulong, Hiyas. Isasama kita. Nagkatinginan ng dalawa. Isang tensyon na parang kuryente ang bumabalot sa paligid. Naglalaban ang 2 matalinong isipan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Hiyas sa wakas. Ibigay mo sa akin ang record ng mga pekeng dokumento na pinapirma ni Sigwa kay Dalisay habang tulog o lasing ito. Utos ni Kislap. Alam kong nasa iyo ang kopya. Habang nag-uusap ang dalawa ng masinsinan, hindi nila alam na sa likod ng isang malaking poste, ilang metro lang ang layo, ay nakatayo si Dalisay. Hinanap ni Dalisay si Kislap para sana magpasalamat sa pagtatanggol nito sa kanya kanina. Pero ang nadatnan niya ay ang kanyang abogado at ang kanyang kaaway na magkalapit ang mga muka. Tila ba may seryosong pinagkasunduan. Mula sa anggulo ni Dalisay, nakita niyang iniabot ni Kislap ang folder kay Hiyas at hinawakan ni Hiyas ang braso ni Kislap ng matagal. Salamat, Kislap! Narinig ni Dalisay ang boses ni Hiyas na tila ba malambing. Hindi ko akalaing magkakasundo tayo ng ganito kabilis. Parang gumuho ang lupa sa kinatatayuan ni Dalisay. Ang tiwalang pilit niyang binuo kay Kislap ay nagkapira-piraso sa isang saglit. Nabili na rin ba siya ni Hiyas? Tanong ni Dalisay sa sarili. Lahat ba sila? Pinaglalaruan lang ako. Nagsimulang pumatak ang ulan. Malakas. Malamig. Tumalikod si Dalisay at tumakbo palabas ng parking lot. Hindi niya alintana ang basang kalsada. Hindi niya alintana ang mga sasakyang bumubusina sa kanya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pamilyar na sakit ng pagkakanulo. Ang sakit na akala niya ay natapos na kay Sigwa, pero mukhang uulit lang pala kay Kislap. Dalisay! Sigaw ni Kislap nang mapansin ang isang figurang tumatakbo sa ulan. Pero huli na. Sumakay si Dalisay sa isang dumaraang jeep, umiiyak at nanginginig. Sa kanyang isip, isa lang ang malinaw. Wala siyang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong ito, kundi ang sarili niya. Habang ang jeep ay papalayo sa munisipyo, iniwan ni Dalisay ang tanging tao na tunay na nagmamalasakit sa kanya. Dahil sa isang maling akala na itinanim ng tadhana. Ang langit ay tila nagagalit. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero ay parang mga bala na tumatama sa pandinig ni Dalisay. Narito siya sa loob ng abandonadong Syonggom ng kanyang ama sa gilid ng dalampasigan ng Sininglaya. Madilim, malamig, at amoy alikabok. Hawak ni Dalisay ang isang piraso ng tuyong luwad. Isang palayok na hindi natapos. Marahas niya itong ibinalibag sa pader. Bog! Lahat kayo, mga sinungaling. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay napaos na sa kaiiyak. Akala ko ikaw ang magliligtas sa akin, Kip. Akala ko ikaw ang kaiba sa kanila.
Sa bawat kidlat na gumuguhit sa langit, nakikita ni Dalisay ang kanyang sariling refleksyon sa mga basag na piraso ng gum sa sahig. Wasak, wala ng hugis, parang ang kanyang buhay sa kamay ni Sigwa. At ngayon, sa tingin niya, maging sa kamay ni Kislap, biglang bumukas ang pintuan ng Siyonggom. Humampas ang malakas na hangin at ulan sa loob. Isang figura ng lalaki ang nakatayo doon, basang-basa, hinihingal, at ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Dalisay, napatingin si Dalisay sa pinto. Umalis ka rito, Kislap. Bumalik ka na kay Hiyas. Ibigay mo na sa kanya ang lahat. Huwag mo na akong paglaruan. Lumapit si Kislap. Hindi inirerespeto ang distansyang gusto ni Dalisay. Ano bang sinasabi mo? Bakit ka biglang tumakbo kanina? Kanina ko pa nililibot ang buong bayan para hanapin ka. Nakita ko kayo? Sigaw ni Dalisay habang itinutulak ang dibdib ni Kislap. Nakita ko kayo sa parking lot. Magkadikit ang mga mukha nyo nagtatawanan. May ibinigay kang folder sa kanya. Ano yon, Kip? Ang plano kung paano ako tuluyang sisirain. Magkano ba ang ibinayad niya sa'yo para traidorin ako? Natigilan si Kislap. Sandaling namayani ang katahimikan, maliban sa ingay ng bagyo sa labas. Hinawakan ni Kislap ang magkabilang balikat ni Dalisay, kahit pilit na nagpupumiglas ang babae. Makinig ka sa akin, Dalisay Alpas. Madiing sabi ni Kislap, ang boses niya ay nangingibabaw sa kulog. Hindi ako traidor. Ang folder na yon. Iyon ang bitag ko para kay Hiyas. Ginagamit ko siya para makuha ang ebidensya laban kay Sigwa. Ang pangalan niya ay hindi Hiyas Marahuyo. Siya ay isang De Vega. Anak siya ng karibal ni Sigwa sa negosyo. Nakikipagtulungan siya sa akin dahil gusto rin niyang pabagsakin ang asawa mo. Napatigil si Dalisay. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nanununtok sa dibdib ni Kislap ay unti-unting nanghina. Ano? Dali. Lumambot ang boses ni Kislap. Inilapit niya ang kanyang noo sa noo ni Dalisay. Ramdam nila ang init ng hininga ng isa't isa sa gitna ng ginaw. Sa tingin mo ba, magagawa kitang saktan? Mula noong mga bata pa tayo, mula noong pinapanood kitang gumagawa ng palayok dito sa siyong na to, wala na akong ibang gustong gawin kundi protektahan ka. Tumulo ang sariwang luha sa mga mata ni Dalisay. Pero Kip, ang sakit na kasi. Hindi ko na alam kung sino ang totoo. Ako ang totoo, Dali. Bulong ni Kislap. Hindi ito tungkol sa kaso. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ginagawa ko ito dahil mahal kita. Noon pa. At mas lalo ngayon. Bago pa makasagot si Dalisay, hinapit siya ni Kislap at hinalikan. Isang halik na puno ng pangungulila, ng sakit, at ng pangakong hinding-hindi na muling bibitiw. Sa gitna ng lumang Siyonggom, sa ilalim ng hagupit ng bagyo, tila ba muling nabuo ang mga piraso ng puso ni Dalisay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hinihingal. Napasandal si Dalisay sa isang lumang istante ng mga kagamitan. Sa lakas ng pagkakasandal niya, may isang lumang ladrilyo sa pader ang naluwag at nahulog. Kalantog. May nalaglag na isang maliit na bagay na nakabalot sa lumang tela mula sa loob ng pader. Pinulot ito ni Kislap. Pagbukas niya, tumambad ang isang luma at kupas na notebook, isang diary. Diary ito ng nanay mo, Dali. Bulong ni Kislap habang binubuklat ang mga pahina. Nanlaki ang mga mata ni Dalisay habang binabasa ang huling pahina. Para sa aking anak na si Dalisay, ang siyong na ito at ang lupang kinatatayuan nito ay hindi maaaring ibenta o ilipat sa pangalan ng sino mang asawa. Ito ay nakapangalan sa isang lihim na trust fund na tanging ikaw lang ang may hawak ng susi. Nagkatinginan sina Dalisay at Kislap. Kung totoo ito, ang lahat ng dokumentong ipinagmamalaki ni Sigwa sa korte ay walang silbi. May alas na tayo, Dali. Sabi ni Kislap nang may matagumpay na ngiti. May alas na tayo. Binalibag ni Sigwa ang kanyang kristal na baso
sa pader ng kanyang marangyang opisina. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw, kasabay ng kanyang hingal na puno ng galit at takot. Sa screen ng kanyang laptop, ang mga numero ay kulay pula. Mula nang pumasok si Kislap Banwa sa eksena, tila ba nagkaroon ng sumpa ang kanyang mga negosyo. Ang audit mula sa Bureau of Internal Revenue ay hindi tumitigil. Ang mga bangko ay nagsisimulang mag-freeze ng kanyang mga account dahil sa suspicious transactions. Hindi ito maaari, sigaw ni Sigwa sa hangin. Isang hamak na probinsya ng gum maker lang si Dalisay. Paano niya nagagawang gipitin ako ng ganito? Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Hiyas. Hindi tulad ng dati na laging may ngiti. Ngayon ay bakas ang pagod at inis sa kanyang mukha. Bitbit niya ang kanyang mamahaling bag na tila ba handa na siyang umalis anumang oras. Sigwa, kailangan nating mag-usap, malamig na sabi ni Hiyas. Mag-usap? Tumawa si Sigwa ng pagak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kanyang nantin. Bakit, Hiyas? Para sabihin sa akin na ang huling investment na pinasukan natin gamit ang pera mula sa syunggom ni Dalisay ay naglaho na parang bula? O para sabihin na hindi mo rin maayos ang mga lisensya dahil binabantayan tayo ni Kislap? Lumapit si Hiyas at inilapag ang kanyang folders sa mesa. Gawin mo ang lahat para patahimikin ang asawa mo, Sigwa. Hindi ko pwedeng madamay ang pangalan ko rito. Ang pamilya ko ay may reputasyong pinangangalagaan. Reputasyon? Humakbang palapit si Sigwa at marahas na hinawakan ang braso ni Hiyas. Huwag mo akong pagbuhatan ng salita tungkol sa reputasyon. Ikaw ang nag-udyok sa akin na peke ng mga dokumento ni Dalisay. Ikaw ang nagsabi na madaling paikutin ng batas. Ngayon na malapit na tayong mahuli, huhugas kamay ka? Bitawan mo ako, Sigwa. Nasasaktan ako. Pagpupumiglas ni Hiyas. Nasasaktan? Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Hiyas. Napalingon ang ulo ni Hiyas sa lakas ng impact. Nanahimik ang buong kwarto. Dahan-dahang hinawakan ni Hiyas ang kanyang pisngi na mabilis na namula. Tumingala siya kay Sigwa at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang klase ng galit sa mga mata ni Hiyas na mas matindi pa sa bagyo. Wala kang kwentang lalaki. Bulong ni Hiyas, ang boses niya ay nanginginig sa puot. Akala ko ay matalino ka. Akala ko ay ikaw ang susi para makuha ko ang gusto ko. Pero isa ka lang palang hangal na mabilis magpanik kapag naiipit. Lumayas ka rito. Sigaw ni Sigwa, itinuro ang pinto habang nanginginig ang kamay. Hindi kita kailangan. Kaya kong ayusin to mag-isa. Hindi sumagot si Hiyas. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas ng hindi lumilingon. Pero bago niya isara ang pinto, palihim niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang blazer. Pinindot niya ang stop recording. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiyas habang naglalakad siya sa pasilyo ng building. Ang buong pag-uusap nila kanina, ang pag-amin ni Sigwa tungkol sa pagpeke ng dokumento at ang pananakit nito sa kanya ay malinaw na nakarecord. Para kay Hiyas, si Sigwa ay isa ng lumulubog na barko at hindi siya ang tipo ng tao na sasama sa paglubog. Sumakay si Hiyas sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito palayo sa opisina. Huminto siya sa isang madilim na bahagi ng kalsada at kinuha ang isa pang cellphone, isang burner phone na hindi nakarehistro sa kanyang pangalan. Dinial niya ang isang numero na kabisadong-kabisado na niya. Pagkatapos ng 3 ring, may sumagot sa kabilang linya. Isang boses ng lalaki na pamilyar, matatag at malamig. Hello? Ang boses ni Kislap. Kislap, si Hiyas ito. Bungad niya. Huminga siya ng malalim. Tila ba tinitimbang ang huling desisyon. Tapos na ang laro namin ni Sigwa. Sinaktan niya ako kanina. At may hawak akong ebidensya na siguradong magpapakulong sa kanya habang buhay. Katahimikan sa kabilang linya. Alam ni Hiyas na nag-iisip si Kislap.
Anong gusto mo kapalit, Hiyas? Tanong ni Kislap. Gusto ko ng immunity. Mabilis na sagot ni Hiyas. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Ang mga bank accounts, ang mga pekeng pirma, pati ang listahan ng mga taong binayaran niya sa munisipyo. Pero kailangang malinis ang pangalan ko. I want to walk away from this mess unscathed. Ibigay mo sa akin ang lokasyon mo, sabi ni Kislap. Mag-usap tayo, pero tandaan mo, Hiyas, kapag nalaman kong niloloko mo lang kami ni Dalisay, sisiguraduhin kong ikaw ang unang babagsak bago pa man makapikit si Sigwa. Wala na akong dahilan para magsinungaling, Kislap, bulong ni Hiyas habang nakatingin sa kanyang pasa sa salamin. Gusto ko lang makitang nadudurog ang lalaking yon, gaya ng pagdurog niya sa lahat ng tao sa paligid niya. Ibinaba ni Hiyas ang tawag. Sa dilim ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang screen ng kanyang phone. Habang sa labas, ang hangin ay muling umiihip ng malakas, isang pahiwatig na ang huling paghuhukom ay malapit na. Ang kapaligiran sa loob ng silid-hukuman ay tila isang kwerdas na sobrang higpit ng pagkakaunat. Isang maling galaw lang ay maaari itong maputol at magdulot ng matinding gulo. Ang tunog ng bentilador sa kisame ay tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali para sa hustisya. Nakaupo si Sigwa sa kanyang pwesto. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid at ang kanyang baba ay nakataas. Sa kabila ng mga balibalitang kumakalat tungkol sa kanyang kumpanya, nanatili ang kanyang mapagmataas na anyo. Naniniwala siya na sa dulo ng araw na ito, si Dalisay ay tuluyan ng mabubura sa kanyang buhay at ang lahat ng ari-arian nito ay magiging sa kanya na. Sa kabilang panig, si Dalisay ay nakaupo ng payapa. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa tabi niya, si Kislap ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga papeles. Ang bawat kilos ay may kasamang katiyakan. Tumayo si Attorney Valles, ang abogado ni Sigwa, para sa kanyang huling argumento. Your Honor, malinaw na ang lahat. Ang aking kliyente ay biktima lamang ng isang emosyonal na asawa na hindi matanggap ang katotohanang tapos na ang kanilang pagsasama. Ang mga alegasyon tungkol sa pekeng dokumento ay walang basihan at isang desperadong hakbang para lamang makuha ang atensyon ng publiko. Hiling namin na maaprubahan na ang petisyon para sa pangangalaga ng mga ari-arian dahil sa kawalan ng kapasidad ng kaisipan ni Mrs. Montelibano. Tumingin ang judge kay Kislap. Attorney Banwa, mayroon ka bang huling pahayag o karagdagang ebidensya bago ako magbaba ng desisyon? Dahan-dahang tumayo si Kislap. Isang sandali siyang tumahimik, tila ba tinitimbang ang bawat hininga ng mga tao sa loob ng korte. Mayroon po, Your Honor, sagot ni Kislap. Ang kanyang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw. Nais ko pong tawagin ang aming huling saksi para sa araw na ito. Isang tao na naging saksi sa bawat hakbang, bawat plano, at bawat kasinungalingan ni Mr. Sigwa Montelibano. Lumingon si Kislap sa pintuan ng korte. Tinatawag ko po si Miss Hiyas de Vega, na kilala rin bilang Hiyas Marahuyo. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng silid. Napalingon si Sigwa sa pinto, ang kanyang mukha ay namutla sa isang saglit bago napalitan ng matinding galit. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Sigwa. Hindi na mapigilan ang sarili. Hiyas, anong ginagawa mo, Rishan? Mr. Montelibano, manahimik kayo o palalabasin ko kayo sa korte. Saway ng judge, pumasok si Hiyas na may suot na itim na bestida. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon. Hindi siya tumingin kay Sigwa habang naglalakad patungo sa bilihan ng saksi. Matapos manumpa, humarap siya kay Kislap. Miss Marahuyo, simula ni Kislap. Maaari mo bang sabihin sa korte ang tunay mong relasyon kay Mr. Sigwa Montelibano? Business partner po niya ako, sagot ni Hiyas. Ang boses ay matatag. At naging malapit na kaibigan.
Pero narito ako para itama ang lahat ng pagkakamali. Your Honor, ang lahat ng paratang laban kay Dalisay ay planado. Si Sigwa mismo ang nag-utos na gumawa ng mga pekeng litrato at mensahe para palabasing baliw ang kanyang asawa. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Sigwa habang pilit na tumatayo. Pero pinigilan siya ng kanyang abogado. Mayroon ka bang ebidensya para patunayan ang iyong mga sinasabi, Miss Marahuyo? Tanong ng judge. Mayroon po. Sagot ni Hiyas. Kinuha niya ang isang USB drive mula sa kanyang bag. Narito po ang mga orihinal na file ng mga dokumentong pinirmahan ni Dalisay. Makikita rito na ang mga pirma ay digital na kinopya at inilagay sa mga papel na hindi kailanman nakita ni Dalisay. At higit sa lahat, tumingin si Hiyas ng diretso kay Sigwa, isang tingin na puno ng puot at paniningil. Mayroon po akong audio recording ng huling pag-uusap namin ni Sigwa sa kanyang opisina. Inutusan ng judge ang court clerk na i-play ang recording. Sa loob ng ilang sandali, ang boses ni Sigwa ay umaling-aungaw sa buong courtroom. Tao ang batas dito, Hiyas. Wala akong pakialam kung anong mangyari kay Dalisay. Kapag nakuha ko na ang titulo ng Siyonggom na yon, itatapon ko siya sa kalsada na parang basahan. Pinalabas ko na siyang baliw at walang maniniwala sa kahit anong sabihin niya. Akin ang lahat, Hiyas. Akin lang. Kasunod nito ay ang tunog ng isang malakas na sampal at ang hiyaw ni Hiyas sa sakit. Naging kasing tahimik ng sementeryo ang loob ng korte. Ang bawat tao ay tila hindi makahinga sa tindi ng narinig. Si Dalisay ay napapikit. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, ang katotohanan ay wala na sa dilim. Humarap si Kislap kay Sigwa na ngayon ay nakayuko na at nanginginig ang mga kamay. Your Honor, sabi ni Kislap, ang boses ay puno ng pinalidad. Ang ebidensya ay hindi lamang nagpapatunay na walang kasalanan si Dalisay, kundi naglalantad din sa isang kriminal na gawain ng panloloko, falsification of documents, at physical abuse. Hinihiling namin ang kaukulang aksyon ng batas. Walang hiya ka, Hiyas, sigaw ni Sigwa. Bigla itong sumugod patungo sa bilihan ng saksi, pero mabilis siyang naharangan ng mga pulis sa loob ng korte. Trinaydor mo ako. Akala ko ba mahal mo ako? Tumingin si Hiyas sa kanya ng may malamig na ngiti. Sabi mo nga, Sigwa, ang batas ay para sa mga matatalino. At mas matalino ako sa'yo. Ang tunog ng gavel ng judge ay parang isang hatol ng kamatayan para kay Sigwa. In view of the evidence presented, this court hereby denies the petition of the plaintiff. Furthermore, based on the countersuit and the evidence of fraud, the court orders the immediate return of all properties to Mrs. Dalisay Alpas Montelibano. The court also finds enough probable cause to order the immediate arrest of Mr. Sigwa Montelibano for falsification of public documents, estafa, and violation of Republic Act 9262. Napaupo si Sigwa sa kanyang silya. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging matikas ay bagsak na ngayon. Ang pawis ay namumuo sa kanyang noo kahit napakalakas ng aircon sa loob ng korte. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang kanyang abogado ay mabilis na nag-aayos ng gamit. Tila ba gustong lumayo agad sa kanya. Ang mga tao sa gallery ay nagbubulungan. Ang ilan ay kumukuha pa ng video. Sir, tumayo na kayo. Malamig na utos ng isang pulis sa kanyang tabi. Clink. Ang malamig na bakal ng pusa, handcuffs, ay dumapo sa kanyang mga pulso. Ang tunog na yon ang naging huling musika ng kanyang karera at kapangyarihan. Habang inaalalayan siya palabas ng korte, nadaanan niya ang pwesto ni Dalisay at Kislap. Huminto si Sigwa, tumingala siya kay Dalisay. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pait, galit, at sa kauna-unahang pagkakataon. Takot. Dalisay, bulong ni Sigwa. Akala mo ba mananalo ka?
Paglabas ko rito, kukunin ko ang lahat sa'yo. Sisiguraduhin kong wala kang mapupuntahan. Tumayo si Dalisay. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo sa loob ng 10 taon. Sigwa, mahinahong sabi ni Dalisay. Ang boses niya ay kasing linaw ng kristal. Hindi mo na ako kailangang takutin. Dahil simula sa araw na ito, hindi na kita nakikita. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Ang galit mo, ang puot mo, sa'yo na lang yan. Dahil ako, malaya na ako. Walang hiya ka! Utang mo sa akin ang lahat! Sigaw ni Sigwa habang pilit na nagpupumiglas sa mga pulis. Dahil sa akin kaya ka naging disente. Kung hindi dahil sa akin, isa ka lang hamak na tagagawa ng palayok sa probinsya. Tiningnan siya ni Dalisay ng may halong awa. Hindi awa ng isang biktima, kundi awa para sa isang taong nawalan na ng kaluluwa. Iyon ang pagkakamali mo, Sigwa, sabi ni Dalisay. Akala mo ang paggawa ng palayok ay isang kababaan, pero doon ko natutunan na ang putik, kapag dumaan sa apoy, nagiging matatag at maganda. Ikaw, dumaan ka rin sa apoy ng kasakiman, pero sa halip na tumatag, naging abo ka. Hinila na si Sigwa ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng magsara ang malaking pinto ng courtroom. Katahimikan. Napahinga ng malalim si Dalisay. Parang may isang napakabigat na bato ang naalis sa kanyang dibdib. Lumingon siya kay Kislap na nakatayo lang sa kanyang likuran. Binibigyan siya ng espasyo para damhin ang tagumpay. Tapos na, dali. Bulong ni Kislap. Nakuha mo na ang hustisya mo. Lumapit si Dalisay kay Kislap at hinawakan ang kamay nito. Salamat, Kip. Kung hindi dahil sa'yo. Hush! Pigil ni Kislap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng paghanga. Ikaw ang lumaban, dali. Ako lang ang naging boses mo, pero ang lakas ay galing sa'yo. Lumabas sila ng korte ng magkahawak kamay. Sa labas, sinalubong sila ng mga kamera at reporter, pero hindi na sila huminto. Sumakay sila sa sasakyan ni Kislap at mabilis na lumayo sa lugar na yon. Habang bumabaybay sila sa kalsada, tumingin si Kislap kay Dalisay. So anong plano mo ngayon? Pwede na nating pag-usapan ang tayo? Sandaling natahimik si Dalisay. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga puno at langit na tila mas maliwanag ngayon. Kip, panimula ni Dalisay. Sobrang pasasalamat ko sa lahat. At alam mo na mahal kita. Pero, kumunot ang noo ni Kislap. Pero, kailangan ko munang hanapin ang sarili ko, Kip. Sagot ni Dalisay. 10 taon akong naging asawa ni Sigwa. Nakalimutan ko na kung sino si Dalisay Alpas. Kailangan ko munang bumalik sa Sininglaya, hawakan ulit ang luwawad, at buuin ang sarili ko bago ako pumasok sa isang bagong relasyon. Gusto kong ibigay sa iyo ang buong Dalisay, hindi ang Dalisay na kailangan lang ng tagapagligtas. Nasilayan ang bahagyang lungkot sa mga mata ni Kislap, pero agad din itong napalitan ng pag-unawa. Tumango siya at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Dalisay. Maghihintay ako, dali, pangako ni Kislap. Kahit gaano pa katagal. Dahil ang pag-ibig na totoo, marunong maghintay sa tamang panahon. 1 taon. Sinasabi nila na ang oras ang pinakamabisang gamot sa pusong sugatan. Noong una, hindi ako naniwala. Akala ko, ang sakit na dulot ng 10 taong panloloko ay habang buhay ko nang dadalhin. Pero habang naririto ako sa loob ng aking bagong syonggom sa Sininglaya, nararamdaman ko ang kakaibang katahimikan. Ang amoy ng basang lupa, ang init ng oven, at ang lambot ng luwad sa aking mga daliri. Ito ang aking naging terapiya. Dito ko ibinuhos ang lahat ng luha na hindi ko nailabas sa korte. Sa bawat palayok na nabubuo ko, pakiramdam ko ay binubuo ko rin ang sarili kong pagkatao. Ma'am Dali, handa na po ang lahat sa gallery. Masayang tawag sa akin ni Manang Ginhawa. Ngumiti ako sa kanya.
Si Manang Ginhawa ay hindi na lang kasambahay. Siya na ang naging nanay ko sa nakalipas na taon. Salamat, Manang. Susunod na ako. Ngayong gabi ang pagbubukas ng aking unang solo exhibition na pinamagatan kong Alpas. Ibig sabihin, ang pagkawala sa gapos. Ang lahat ng piraso ng sining na naroon ay kwento ng aking pagbagsak at muling pagtindig. Pagdating ko sa gallery, puno na ng tao. Maraming mga art critic at kolektor mula sa Maynila ang dumalo. Hindi nila sukat akalain na ang babaeng pinalabas na baliw sa mga balita noon ay ang artist na gumagawa ngayon ng mga pinakamagandang obra sa bansa. Habang kinakausap ko ang mga panauhin, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran. Ang ganda ng lahat ng ito, Dali. Sinasabi ko na sa'yo, ikaw ang pinakamagaling. Lumingon ako at nakita ko si Kislap. Nakasuot siya ng puting polo. Nakatupi ang mga lengan at may bitbit na isang pumpon ng mga paborito kong bulaklak. Sa loob ng isang taon, hindi siya lumayo. Lagi siyang nariyan. Tumutulong sa legal na aspeto ng siyong. Dinadalhan ako ng kape kapag nagpupuyat ako o kaya ay nakikinig lang sa mga kwento ko. Pero nanatili kaming magkaibigan. Iyon ang hiling ko at nirespeto niya iyon ng buong puso. Kip, salamat sa pagdating. Sabi ko habang tinatanggap ang mga bulaklak. Hindi ko ito pwedeng palampasin, ngiti niya. Pero napansin ko ang isang kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ito ang karaniwang tingin niya sa akin. Maya-maya, habang naglalakad kami sa dalampasigan malapit sa gallery para makahinga ng malalim, tumigil si Kislap sa paglalakad. Ang tunog ng mga alon ay tila ba nakikiramay sa bigat ng sasabihin niya. Dali, panimula niya. Isang taon na ang nakalipas. Nakikita ko na masaya ka na. Nakikita ko na buo ka na muli. At wala nang masasaya pa sa akin na makita kang ganyan. Salamat sa lahat, Kip. Kung hindi dahil sa paghihintay mo. Dali. Tungkol sa paghihintay na yan. Putol niya sa akin. Huminga siya ng malalim. May natanggap akong offer. Isang malaking human rights case sa ibang bansa, sa Geneva. Isa itong pagkakataon na matagal ko nang pinapangarap. Biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Sa Geneva? Ibig sabihin, aalis ka? Tumango si Kislap. Inisip ko kasi, baka ito na ang oras. Isang taon na akong naghihintay ng senyales mula sa'yo, Dali. Pero mukhang kontento ka na sa buhay mo ngayon na mag-isa. Ayaw kitang pilitin. Ayaw kong maging isa na namang lalaki na nagdidikta sa buhay mo. Kip, hindi sa ganoon. Okay lang, Dali. Pait na nangiti ang ibinigay niya sa akin. Aalis ako sa susunod na linggo. Gusto ko lang sabihin sa'yo na proud ako sa'yo. Hinding-hindi ka na masasaktan ulit, alam ko yan. Iniwan niya ako doon sa dalampasigan, nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang tagumpay ng aking exhibition ay biglang naglaho. Ang tanging nararamdaman ko na lang ay ang lamig ng hangin at ang katotohanang baka huli na ang lahat. Pagbalik ko sa gallery para sa closing, may isang anino akong nakita sa labas ng salaming pinto. Isang lalaking may maruming suot, nakayuko, at tila ba nagtatago sa dilim. Nang mag-angat siya ng tingin, nanigas ako. Si Sigwa, wala na ang mamahaling suit, wala na ang mapagmataas na tingin. Mukha siyang taong grasa na kakatapos lang lumabas ng kulungan. Parole. Tinitingnan niya ang aking pangalan sa poster ng exhibition. Nang makita niya ako, agad siyang tumalikod at mabilis na naglakad palayo. Tila ba hindi niya kayang harapin ang liwanag na nanggagaling sa akin. Doon ko napagtanto, ang paghihiganti ay tapos na. Ang paghilom ay tapos na rin. Pero ang huling piraso ng aking kaligayahan ay kasalukuyang nag-iimpake ng gamit para iwan ako. Napahawak ako sa aking dibdib. Mahal ko siya. Bulong ng isip ko. Mahal ko si Kislap. At hindi ko pwedeng hayaang umalis siya nang hindi niya alam ang totoo. Habol ang hininga ni Dalisay habang tinatakbo ang mahabang pasilyo ng terminal. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila nakikipag-unahan sa malakas na tibok ng kanyang puso.
Hawak niya ang isang maliit na box, isang regalong gawa sa luwad na hindi pa man lang natutuyo ng husto. Hindi ako pwedeng huli na, "Please Lord, huwag muna," bulong niya sa sarili. Sa bawat taong nadadaanan niya, hinahanap niya ang matangkad na figura ni Kislap. Ang lalaking naging anino niya sa dilim, ang boses na naging sandigan niya noong ang buong mundo ay humuhusga sa kanya. Nakita niya ito. Nakatayo si Kislap malapit sa gate, hawak ang kanyang suitcase at nakisungwik at nakatingin sa malayo. Ang kanyang likod ay tila nagdadala ng lahat ng bigat ng nakalipas na 1 taon. Ang bigat ng paghihintay ng walang kasiguraduhan. "Kislap!" Napahinto ang lalaki. Dahan-dahan itong lumingon at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga mata, tila ba huminto ang lahat ng ingay sa paligid. Ang gulat sa mukha ni Kislap ay unti-unting napalitan ng pagkalito. "Dali, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Kislap habang naglalakad patungo sa kanya. "Dapat ay nasa gallery ka. Nagdiriwang ng tagumpay mo." Huminto si Dalisay sa harap niya. Hinihingal. Ang mga mata ay nagniningning sa namumuong luha. "Paano ako magdiriwang kung ang taong dahilan kung bakit ako nakatayo muli ay kasalukuyang tumatalikod sa akin?" Ibinaba ni Kislap ang kanyang bag. "Dali, pinag-usapan na natin ito. Kailangan mong maging malaya. Kailangan mong maranasan ang buhay na ikaw lang ang nagdedesisyon." "Iyon na nga, Kip," sigaw ni Dalisay, dahilan para mapatingin ang ibang mga pasahero, pero wala na siyang pakialam. Sa loob ng 1 taon, hinanap ko ang sarili ko. At nahanap ko na siya. Nahanap ko na ang Dalisay na matatag, ang Dalisay na artist, ang Dalisay na malaya. Humakbang palapit si Dalisay at hinawakan ang mga kamay ni Kislap. Ang init ng palad nito ay nagbigay sa kanya ng lakas para sabihin ang lahat ng matagal na niyang itinatago. At alam mo ba kung ano ang nalaman ng Dalisay na yon? Nalaman niya na ang kalayaan ay walang saysay kung wala kang mapagsaluhan ng saya. Nalaman niya na ang pagmamahal sa sarili ay hindi nangangahulugang dapat kang mag-isa. "Kip, natututunan ko ng mahalin ang sarili ko at ang sarili kong ito gustong mahalin ka." Nabitawan ni Kislap ang hawak niyang pasaporte. "Dali, sigurado ka ba? Baka bugso lang ito ng damdamin dahil aalis ako." "Hindi ito bugso, Kip. Ito ang katotohanan na pilit kong itinago dahil sa takot. Takot na baka masaktan ulit ako. Takot na baka maging bilanggo ulit ako. Pero sa'yo, pakiramdam ko ay laging bukas ang pinto. Pakiramdam ko, sa'yo lang ako pwedeng lumipad ng hindi naliligaw." Inabot ni Dalisay ang maliit na box. Gawa ito sa luwad mula sa sininglaya. Hindi pa ito luto sa apoy, kaya malambot pa. Gaya ng puso ko, Kip. Handa itong hubugin mo. Kasama ko. Huwag kang umalis nang wala ako. Isang matamis at punong-puno ng ginhawang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Kislap. Hinila niya si Dalisay para sa isang mahigpit na yakap. Doon, sa gitna ng siksikang terminal, tila ba natagpuan na nila ang kanilang sariling langit. "Hindi na ako aalis, Dali," bulong ni Kislap sa kanyang buhok. "Kahit saan, kahit kailan, hinding-hindi na kita iiwan." 3 taon ang nakalipas. Ang dalampasigan ng sininglaya ay napupuno ng tawanan at musika. Isang simpleng altar na gawa sa mga driftwood at puting bulaklak ang nakatayo sa harap ng dagat. Nakasuot si Dalisay ng isang simpleng lace gown. Ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa sa sikat ng araw. Sa kanyang tabi, si Kislap ay hindi maalis ang tingin sa kanyang asawa. "I do," sabay nilang bigkas habang isinusuot ang mga singsing. Habang nagpapalakpakan ang mga tao, sinama ng ginhawa na humahagulgol sa tuwa ang mga kaibigan mula sa gallery. At ang mga taga-sining laya, tumingin si Dalisay sa dagat. Naalala niya ang babaeng basang-basa sa ulan, 3 taon na ang nakakalipas. Ang babaeng walang matakbuhan at walang tiwala sa mundo. Ngayon, ang babaeng iyon ay wala na. Ang natitira na lang
ay si Dalisay, isang babaeng dumaan sa apoy, nabasag, pero muling nabuo ng mas maganda at mas matatag kaysa noon. Dahil sa dulo ng bawat sakit, laging may naghihintay na pag-asa. At sa dulo ng bawat pagtataksil, may isang pag-ibig na handang maghilom ng lahat ng sugat. Ang kwento ni Dalisay ay isang paalala sa ating lahat na ang pagtataksil at sakit ay hindi ang katapusan ng ating halaga bilang tao. Ang tunay na lakas ay wala sa hindi pagbagsak, kundi sa pagtayo muli at pagpili na magtiwala. Hindi lang sa ibang tao, kundi higit sa lahat, sa ating sarili. Ang bawat sugat ay may layunin. Ang gawin tayong mas matatag para sa tunay na pag-ibig na darating sa tamang panahon. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito ng puso ni Dalisay at Kislap. Sana ay nakapagbigay kami ng inspirasyon at aral sa inyong mga hapon. Ano pong bahagi ng kwento ang pinakanagustuhan ninyo? I-comment nyo po sa ibaba kung anong klaseng kwento pa ang gusto ninyong mapakinggan. Drama ba? Comedy? O mas marami pang kilig na may kasamang aksyon? Gusto naming malaman ang inyong saloobin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.